Hi guys, good morning. Happy Thursday. Papasok na tayo sa work. So si Daddy, paghatid niya kay ate, umuwi din siya sa bahay sandali. Dahil ang patient niya ng Tuesday, Thursday ay 8:30 pa. So ang work natin ay sa facility. Saan ba yung palipstick natin? Na lip gloss with tint. Saan ba yung papula-pulang labi natin yan? Para tayong kinagat ng bubuyog. Ayun. So ang work natin ay sa facility, and then bukas naman ay Friday na. Excited tayo sa weekend, guys. Dahil wala silang ganap. Yan, dahil walang ganap ang mga bagets, ibig sabihin, pwede lang tayong magpahinga sa bahay. Oh my gosh, talagang sobra tayong happy at nilook forward natin yan. Dahil simula nung January, pagpasok ng taon, hanggang ngayon, today is March 13. Tama ba? Oh, March 13. Every weekend, I swear, meron talaga tayong ganap for the bagets. So, i-enjoy namin ng bonggang-bongga yan ni tatay. Kahapon nagbabrowse na ako sa Netflix, guys, ng mga pwede namin panoorin. Actually, nakapanood na kami kahapon ng isang movie na medyo suspense thriller. Pero maghahanap pa tayo, if not from Netflix, baka sa Amazon Prime Video nang pwede nating panoorin. So, yung mga ganong bagay, dahil tayo naman ay hindi mahilig magbakasyon or maglalabas-labas, nilook for namin. At nakadaan naman tayo dito na antala ang ating pagmamaneho dahil may trash collection ngayon, guys. Tuwing Thursday ang trash collection dito sa area namin. Ayan. So hindi ka pwede mag-overtake dahil sinakop na ni Manong ang kalsada. Maaga silang nanguha ng mga trash. Mamayang bandang alas 12 yung ano naman, isang truck ng recyclable. So si tatay ngayon ay nag-upload ng mga videos. Ina-upload niya yung volleyball tournament ni ate nung weekend. Gumawa tayo ng YouTube channel para doon natin i-upload at i-share natin yan sa mga parents. So, ngayon lang natin naasikaso, no? Dahil tayo nga ay na-busy. Yung mga previous na mga laban nila, hindi pa natin napapagsama-sama. Kasi yun ay clips, parang 5-minute long na clips. So, i-edit pa natin para tayo ay makagawa ng isang pangmalakasang video per game. Maganda rin kasi na naka-upload yan sa YouTube para mapanood natin ang isahan. Tsaka para mapanood din ni ate yung performance niya. Kasi parang ang hirap kung ikaw yung player, hindi mo alam kung, parang hindi niya na matandaan kung anong nangyari dun sa araw na yun. Siyempre kapag naglalaro sila, guys, yung stress level nun ay mataas. Dahil siyempre gusto nilang manalo and whatnot. So maganda rin na maipanood natin yan sa ating mga players para alam nila kung alin yung mistakes nila, kung alam nila kung ano yung ginawa nila to win, things like that. So tayo palagi, no, nakasupport lang tayo sa ating anak, sa kanilang mga gustong gawin sa buhay. Bukas pala si ate ay magsistay sa kanilang school ng overnight dahil meron silang miniton. Yan ay from Friday night to Saturday morning. So she's gonna be there with her friends. Ang miniton ay nagfa-fundraising sila para sa mga batang may cancer. Ayan. So pinayagan na natin si ate dahil yan naman ay sa campus. At dahil siya naman ay ano na, guys, high school na, hindi natin pwedeng sakalin kahit na hindi sila nag-overnight sa ibang bahay. Hindi ko sila pinapayagan mag-sleep over. Pero yung mga gantong bagay, syempre unti-unti kailangan natin silang pakawalan. Yun ang mga ating anak ay ano naman siya, mabait naman. And I trust her naman na hindi siya gagawa ng kababalaghan. Siya naman ay kasama niya yung mga kaibigan niya, which is ano lang, kilala din naman natin, na-meet na natin yung mga kaibigan niya. Yung actually yung best friend niya na isa ay palaging nag-sleep over sa bahay namin. At nakilala ko na din ang magulang nun. Kinilagis na natin yun. So I'm very confident naman na sila ay mag-hangout lang together. So ayan. And then Saturday and Sunday naman, like I said, wala si Bunsong swim meet. However, this is coming end of March, sa 28 up to 30, siya ay lalakoy na naman for silver championship. Akala ko, guys, yung last na district championship, akala ko yun yung last meet niya. So sabi ko kay Daddy, hi, salamat, tapos na yung meet ni Bunso. Hindi pa pala, kasi kahapon or nung isang araw naka-receive tayo ng email na from the head coach. Sinabi si Bunso nga ay lalangoy sa silver championship. Parang nagkaroon siya ng entry. So meron siyang parang 5 or 6 events. That's Saturday and Sunday. So hindi pa pala tapos ang ating parental duty para kay JJ no this season. Which is okay lang naman din dahil gusto niya nagko-compete. Pag siya ay nasa swim meet, siya ay masayang-masaya. At kapag masaya sila, masaya na din tayo. Ganyan ang buhay parentals. So dito sa Amerika, uso yung mga sleepover, ganyan. Papatulogin mo sa ibang bahay yung anak mo. Sa amin hindi pwede yun, guys. Hindi kami pumapayag sa ganyan. Simula sila ay simula bata hanggang ngayon, hindi namin sila pinapayagan. Wala tayong tiwala sa sangkatauhan. Charot. No, hindi naman, parang nag-iingat lang tayo, di ba? Kasi pag sila ay pumasok na sa ibang bahay, hindi na natin alam kung ano ang kanilang ginagawa doon dahil hindi natin sila nakikita. So, hindi dahil sa wala akong tiwala sa anak ko, meron kaming tiwala sa kanila. Wala akong tiwala sa mga tao, especially dito sa Amerika. Maraming mga dito, mga insidente ng mga sexual harassment sa mga bata, ganyan, or hindi natin masabi. Anyhow, pero ngayon kasi si ate naman ay teenager na, so alam na niya yung mali, alam na niya yung dapat gawain.
kahit na ayaw natin, no? Kahit gusto ko pang sana huwag siyang payagan. Sabi niya, maayos naman siyang nakipag-usap. Sabi niya, mami, when will I experience this? So, syempre tayo naman, gusto naman natin din ipa-experience dun sa bata na normal ka din, katulad ng ibang mga teenager. Ayoko naman silang masyadong higpitan kasi masama din naman pag sobrang higpit, no? Baka magrebelde. We're trying to set boundaries at the same time, parang ituring nila tayo na kaibigan. When I say kaibigan, yung sasabihin sa'yo lahat, no? So, thankfully naman si ate, lahat ng mga kaganapan yan, kahit sa mga kaibigan niya, or syempre yung mga attractions, ganyan, mga crushes and whatnot, lahat yan sinasabi niya sa akin. So, simula nung elementary pa lang may crush na, which is okay lang naman. Normal yun, no? Yung attraction. Sinasabi niya palagi yan sa akin, kinukwento niya sa akin. So, tayo naman ay natutuwa, na-appreciate natin yan. Yung ating dinedevelop na bond sa ating anak. Sana magtuloy-tuloy. May mga times na palagi kami nag-argue. Dahil syempre, kahit na gustuhin nating maging kaibigan sila, kailangan pa nating panatiliin yung ating boundaries bilang magulang, no? Ayoko siyang masyadong maging komportable sa akin to the point na hindi na tayo re-respeto. So may ganun pa rin naman si ate. Pero ngayon I'm very fortunate, very blessed tayo dahil maganda ang ating relationship sa ating mga anak. Alam niyo ba guys, dito, pag tungtong nila minsan ng 16, sila ay lumaalis na sa bahay ng mga magulang. Kasi pag 16 ka, pwede ka na magtrabaho, ganyan. So si ate ay turning 15. Yan ay sumusunod pa rin kapag sinabi namin ng tatay niya na hindi ay hindi. Hindi katulad ng ibang kabataan. May mga sungay na talaga. Okay guys, ang video na ito ay usapang nanay, usapang parentals. I don't know kung mayroong gustong makinig nito, but ito ang aking gustong sabihin sa aking video. Dahil ito ay aking video, wala kayong pakialam, charot. Na ito lang yung gusto kong sabihin. Ang akin namang sinishare dito sa Facebook guys ay hindi na tayo tutorial, no? Ang buhay ko lang dito ang sinishare ko. Party lang yan ng buhay namin. Hindi lahat syempre sinishare natin. Pero ito yung typical na buhay ng isang siguro masasabi kong Pilipino na pamilya dito sa Amerika. Kasi pagka ibang lahi syempre guys, iba yung kanilang traditions, iba yung kanilang mga practices. Tayo, kahit na sila dito pinanganak, pareha sila dito pinanganak sa Amerika, pinapanatili pa rin natin yung values ng pagiging Pilipino. Although mahirap, kasi syempre yung kanilang peer pressure, yung environment nila, no? Syempre, yung mga kaibigan nila ay dito talaga pinanganak, ibang lahi. So palagi natin silang pinapaalalahanan na sa lahat ng kanilang gagawin, babalikan nila yung kanilang core, yung values ng pamilya. Importante sa lahat yun. At very naman sila, very masunurin naman sila. It's 41 degrees Fahrenheit guys, kaya wala akong sweater. Para sa akin, okay tong temperature na to. 41 is manageable, hindi natin kailangan mag-jacket. Sa loob naman ng facility ay controlled ang kanilang temperature doon, hindi naman ganun kalamig. But meron na iwan si ating jacket, or dito, sweater. Bitbitin ko na din to. Parehas kasi kami ng size pagdating sa mga sweater guys. Yung sa damit lang, alam mo na, obviously, hindi tayo magka-size, no? Hindi tayo magka-size ng anak ko. Pero yung mga hoodies and sweaters, naghihiraman lang kami. Actually, dahil puso ngayon ang mga oversize, no? Minsan yung mga damit ko, hindi ko na makagilap, nandun na pala sa kanya, edi wow, siopaw. Makikita ko na lang minsan, nandun na, suot-suot na niya. So pag tatanungin ko siya, parang sasabihin ko, sa akin yan, no? Sasabihin niya, before it's yours, now it's mine. So okay lang naman. Mabuti nga yun, no? Para tipid na din tayo sa pamimili. Sabi ko sa kanya, kapag meron kang gustong isuot or gusto mong mag-explore ng mga iba't ibang style, punta ka lang sa closet ko. Kaya hindi na ako nagpapamigay ng damit ko basta-basta. Marami tayong damit sa ating closet, pero yan kasi yung medyo malilit-lit pa yung ating katawan, no? Hindi natin pinapamigay. Umaasa tayo na tayo papayat pa. Ay di wow. Pero sabi ko kay ate, pag gusto niya lang punta lang siya sa closet ko, kunin lang niya yung mga gusto niyang damit doon. At yun naman ang talagang ginagawa niya. Masunuring bata, no? Nangunguha ng damit. Ay wow. Kalabaw. Okay guys, i-end ko muna itong aking video. Napakahaba na naman ito. Siguro mga 10 minutes na naman ito. Kaya kung mapapansin nyo yung aking long form ay naka-fast forward. Dahil kung hindi guys, ay abutin ito ng mga 30 minutes. So binibilisan ko na lang para hindi ko makat yung aking sinasabi for that day. Malapit na ako sa aking work. I-post ko na to. Balikan ko kayo mamaya. Dahil pagkatapos ko dito guys, ako ay susunod naman ulit kay ate. Last day ng kanyang trabaho sa middle school today. By tonight, malalaman na natin kung sino yung mga nakapasok sa volleyball team ng middle school. And then sa Monday ay simula ng kanilang practice. So si ate hindi nakasama doon dahil siya naman ay high school na, no? Ang kanilang tryout ay magaganap sa August. And then kung siya ay makapasok sa team, magsa-start na ang kanyang school season. So talagang hindi natin napapansin or mamamalayan ang ating summer dahil busy ang ating kabuhayan. Meron din siya mga summer camps, gusto rin yung sumali sa mga quad tournaments and whatnot. Pagbigyan ang kanilang kaligayahan. Basta kaya ng ating schedule, ibibigay natin ang ating 100% support sa mga bata. Sabi ko, i-turn off ko na, pero malagad talaga ako guys. Okay, I'll be back later. I will see you guys later. Thank you so much again sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. See you in a little while. Crocodile.